Subscribe now. Hello! Ganun dapat ako eh. Ayan. Welcome to episode 24 of Spot Pinoy. Nakita niyo naman, pasulat na kung sino ang aming guest. Walang Antoy Sulit. Isa po siyang butcher sa Manitoba. Wow, pangalawang butcher na natin ito. Pero maliban sa pagkukwento sa buhay butcher niya, naku, alam mo, sobrang interesting pala ng buhay ni Atoy, lalo na bago siya lumipat sa Canada. Ang dami niyang basically, parang naiwan ng mga problema sa Pilipinas na hanggang ngayon, inaayos pa niya. Malaking bagay, I think, na nandito siya sa Canada para na nakakatulong sa kanyang resolbahin yun because it also involves money, no? Nako, anyway, willing naman daw po siya i-share yan. Kaya ito na, ipasok na natin. Si Atoy Sulit. Aba! Atoy, where are you? Hi! Yeah! Bago yun Ayun mo na. Para si David Blaine na. Oo. Parang nagulat ko. Parang Hindi nagulat kasi ko. pag Parang napapanood late ko din kayo, yata si kayo na may Atoy. nagtatago. Ngayon ako na may magtatago. Ayan. Ganun po. Hello po sa inyong lahat, mga ano ba tawag natin dito? Wala. Pa nga, ano ba? Sa Oo SP, nga eh. katambay. Ay, katambay. Yun, Ayan. kumusta po tayong lahat? Si Rice, Rice, Mark, and Ina. Ina. Salamat, Yes. Atoy. Salamat Okay. din po. O si Atoy, unahin na natin ang kanyang Oo. YouTube channel. Ayan, i-follow nyo rin po siya tungkol sa kanyang buhay sa Canada. Atoy Sulit on YouTube and on Facebook. Ayan, active ka rin sa Facebook. Kasing active ka rin sa Facebook. Tisoy din yata. Oo, tisoy si ate. Mas maputi pa kay Ina. Ay, grabe. Bumili ka ba ng ilaw sa Amazon? Bili nga ako niya. Tingnan mo namang Hindi itim. po, ano po to, screen po ng TV. Screen ng TV. Kasi nilalagyan ko po ng mas malinaw na white na background para magliwanag. Kala ko Yan. Madilim. Oo. Pinatay ko po yung ilaw at saka binuksan ko na yung para mas maganda yung outcome. Di ba? Yan, sabagay, may may background to si ate sa no? Sa media po. Sa media, kaya nag-camera crew ka pala. Tama, Atoy. Opo. Saan? Dati po kasi 2027, wala akong alam sa mga ganyan. Kailan ba yung future sa 2017? Sorry po, 2017. Sir, hindi ka nag-iisa, Sir Mike. Sabi sa Julian. 2007. So, nagsimula po akong pumasok sa media, sa TV po, broadcast. Po. Tapos, wala po akong kaalam-alam, so naging PA po ako dun. Saan? Local lang po sa amin sa Ilocos Sur. Local na TV broadcast lang po kasi gusto kong masubukan ang ganong field. So, kinapalan ko yung mukha. Actually, may nag-recommend sa akin. Dapat mag-host ako. Aba? Malakas yung nag-recommend sa'yo Wala kang aral wala kang aral sa communication, ganun sa Mascom. Hindi po, undergraduate po ng Mascom. Kaso hindi po ako nag-host. Dahil ganyan po. Nice pa din, at least. Hindi ka natuloy nag-host? Hindi po, kasi hindi po ako face quality. Uy, grabe naman. Kasi po, naririnig lang po yung boses ko sa FM noon. Okay. Doon ako nakita na, mukhang maganda tong boses. Yung boses lang naman po pero pagdating sa itsura, wala Uy, grabe naman. Pero nung time na isasalang na ako, subukan natin, try natin, sabi. Parang audition ba? Sa harap ng camera, nahihiya ako. Kaya parang sa akin, parang nakita siguro nila, wala tong parang hindi siya potential sa camera. Walang kasi mahihiyain, opo. Hindi ko kayang humarap ng camera nung time na yun So, wala. Kinuha pa rin ako as PA. Hanggang sa natuto ako, tinuruan ako mag-edit. Pero sa computer po, may alam po akong pag-ayos, software, hardware, mga ganun po. So, parang kinailangan din nila ako nung time na yun. Nice, okay. Kaya nga sabi ko magaling mag-edit si ate. Sabi ko maganda yung edit niya, yung pala. Yun nga, nabanggit niya na siya, may background sa ganyan. Sa totoo nga lang po, hindi ko po na ilalabas lahat ng hindi naman po sa pagmamayabang. May konti lang po
gusto sanang palabasin, yung lahat ng creativity kung gustong ilabas, mahirap po kasing ilabas kasi trabaho eh. Hiring pa naman kami. Hiring kami Matakaw sa Smart oras, Pinoy. no? No po. Yung alam walang sahod. Alam mo yun? Hiring kami Matakaw sa pero walang oras. sahod. Ayaw mo ba yun? Kakaiba yun. Ano po yung huling yung katulad nito, yung napanood ko si yung nag-guess niyo po si Tyron Diggs. Pinapanood ko po si Tyron Diggs. Magaling din yun. Yun, magaling. Ko yung niya eh. Yung effort niya sa paggagawa ng video, sabi ko, mukhang maganda tong mga ginagawa niya, parang meron siyang background. Nakita ko, wala rin pala siyang background. So parang yung creativity niya lang talaga. Creativity lang, no? Correct. Mahirap bang talaga matrabaho editing, no? Sobra po, matrabaho. Lalo na pag mahaba yung sinasabi mo and then gusto mong i-filter, sabihin na natin filter, o kaya i-cut mo yung mga dead air mo. Gusto mo lang mapabilis. Para malinis. So, kailangan mo talagang tutukan, ulit-ulitin mo, ulit-ulitin. Ganun. Okay. Mula nung naging sa TV production ka, a few years later, nakapagpatayo ka ng computer shop. Diba? Hindi pa po. Hindi pa? Okay. Hindi pa po. Ang nangyari po kasi, dahil lang kasi, local lang kasi yung TV. So, yung kasama kong nag-recommend sa akin doon sa TV, napunta siya ng City Hall sa amin sa Bigan. So, siya rin ang humila sa akin papunta sa City Hall. So meron ding doon, merong programa doon na pang TV rin sa City Hall. So para mga programa ng gobyerno doon sa amin sa City Hall. So kinuha rin ako as a cameraman, editor. Tapos nung nandoon na po ako, multitasking na po. Lahat na. Sabi nga ng kaibigan ko, huwag mong pakita lahat kasi pag nakita nila lahat, papagawa na sa'yo lahat yan. Oo nga. Ganun talaga mo lahat, no? Opo. Sasabihin, Toy, marunong ka ba nito? Pag sinabi mong oo, papagawa na yan sa'yo ngayon, kinabukasan, sa susunod na araw, ganyan-ganyan na yan. So, marami madadagdagan na yung task mo, no? Opo, ganun po. So, sabi ko, nagde-decline na rin ako pagka parang nasasaktan ako na i-decline ko, parang sabi ko, na ko yata yung damdamin niya kasi dinecline ko yung gusto niyang pagawa sa akin pero kayang-kaya ko namang gawin. Ganun lang po. Tapos minsan sila pa magsasama ang loob, kung tanggihan mo. Pero I think kailangan mo talaga tanggihan di ba? Kasi nga, magte-take advantage sila tama po. Kasi kung alam mo yung bagay tapos may ginagawa ka, parang hindi mo na matatapos yung ginagawa mo kasi pagawa na sila ng pagawa ng kung ano-ano. Yung mga iba. Oo, opo. So, ganun yung yung sinabi sa akin ng kaibigan ko nag-recommend sa akin doon sa City Hall na kailangan mo rin tumanggi. Huwag mo sabing alam mo lahat. Huwag mong pakitang alam mo lahat yung bagay ngayon. Hindi ka naman madamot, hindi ka naman yung tamad, pero priority mo muna yung trabaho mo dito. Dito kitang-kita ko yung ganyang yung ugali, lalo na sa mga nagtatrabaho, mga contractor. Let's say kung ang trabaho nila is wall lang, magkakabit lang sila ng wall. Any existing wall na kailangang alisin, hindi nila aalisin yun kasi hindi nila trabahong alisin yun. Ang trabaho nila is magkabit. Tama po. Parang gano'n. Pagka hindi nila kailangan maglinis, hindi na talaga nila lilinisin. Yeah, hindi part ng job nila. Ganun dito, iba, lilinisin nila. Ganun po dito, pero sa Pilipinas, Hindi. Talagang multitasking ka talaga. Yan, meron pang so yun nga po, nandun ako sa City Hall. So, yung sweldo po, casual lang po ako doon, hindi po contractual, wala po kung title o ano. So, every 6 months, nagre-renew ako ng contract. So, casual po. Hindi po ako ng 2010 hanggang 2012 po. Nung mga time na meron pong, tawag dito, event, Sabado po yun. Event, mga jogging po, fundraise. Marathon. Fundraising. So, ako yung nakatoka na mag-cameraman that time, cameraman at saka photographer. Tapos, ko yung event na yun. And then, meron po akong lakad. Pupunta po ako ng Cagayan kasi nandun po yung partner ko nun sa Cagayan. So, supportahan ko po siya sa sali niya ng pageant. Wow! Ano yung partner in life?
Ano po, Asawa? parang live-in ko po na po yun. Girlfriend okay. po. Yung legal. Ay, illegal. Oh, Ikaw talaga, nalilito Atoy. Ano po, wait lang. At tapos, nung time na po yun, tapos na po yung ano ko, yung trabaho ko nung time na yun. So, nakabiyahe na ako, pabiyahe na ako. Nasa biyahe na po ako. Biglang tumawag itong parang yung illegal. sa trabaho, sa City Hall. Na meron kang nasang ka, Atoy, ganito, kasi kailangan ka ganyan-ganyan, mag-set up ng ganyan-ganito. Ha? Hindi ko trabaho yan, sabi ko. At saka, nandito na ako, on the way na ako sa Cagayan. Ala, paano yan? Di magagalit si Mayor, si ganyan-ganyan, sabi ko. Edred, si na lang, sabihin mo na lang si, ayoko naman mag-mention ng pangalan. Oo. No. Sige na lang, sabit. Kausapin ko, sabi niya yan. Kinausap, tapos tumawag ulit. Atoy, wala talaga. Dred, nandito na ako, paano yan? Ang haba ng oras ng biyahe po, 6 na oras, mga ganun. Oo, layo. Nung time na yun, tumawag yung kanang kamay ng mayor. Tapos napagalitan ako kasi sinabi ko, ma'am, wala pong na-delegate sa akin na trabahong ganyan. So kung meron lang pong na-delegate sa akin trabahong ganyan, hindi po ako aalis. Aantayin ko po. Alam niyo naman po na kahit Sabado, pinapasukan ko kasi kailangan niyo ko. Pag-tech support po ng computer. So, sinabi ng, nandun po pala yung, head namin, sabihin ko na lang. Sinabi, wala ka nang babalikan trabaho. Oh? So, noong time na yun, as in, down na down ako. Lalo na't meron pa akong existing utang noon. Ikaw, yan ang mahirap lalo na kapag casual mahirap sa atin, di ba? Yun po. Yung bang, yung malasakit mo na gusto mong tumulong, sa isang pagkakamali lang po. Ikaw ay naputukan, di ba? Hindi mo naman trabaho. Sabi nga nila, gumawa ka ng 10 tama, isang mali lang. Opo. Chugi. Wala kang mali eh. Wala nga pong mali. Hindi ko Oo, di ba? So, anong taong ka na yan, Atoy? Anong taong ka na wala? Kasi, ano ba to? May 1 milyong sweldo ba to? Hindi. Hindi, Paano ka nagkautang, Atoy? Oo, 1 milyong utang sa Pinas. Paano ka nagkautang? Nagsimula po lahat yan noong 2012. Okay. Oo. Meron po pa rin, pero nung time na yon, meron na po akong utang. Kasi meron po akong kinuhang computer shop ng kaibigan ko. So parang binabayaran ko po yung computer shop na yun nung mga 2011 na. 11. So may trabaho pa po ako nun. So habang nagtatrabaho po ako sa office, then sa City Hall, meron po akong computer shop na inaasikaso. So binabayaran ko po yun, yung computer shop. And then nawala. Nagkaroon po ako ng relasyon dun sa Tiga Cagayan 2010 po. Masakit man pong paano ko ba sasabihin to? Kasi po yung girlfriend ko that time, siya lang po ang siya lang po nasa Pinas. Yung pamilya niya po nasa US. Okay. Ay ba, may gano'n. Okay. Medyo Akala ko pang mayaman pamilyado ba si babae din? Ikaw talaga, Atoy. Hindi po. Single po siya. Single. Okay. Pamilya, mga magulang. Ito si Ina. Naku-confuse ako klaruhin natin Okay. Tapos, medyo sabihin na natin nung time na yon, hinahanapan siya ng ipapangasawa sa kanya para makapunta siya ng US. Okay. May mga nirereto sa kanya pero hindi niya ginugusto, hindi niya gusto, wala siyang, yung bang sabi nilang spark ba? Oo. Nung nakita ko, siguro napugian sa akin. Ganun. Hindi, lang po, siguro, yun nga, may spark ng time na yun. Ako naman po, pinakilala niya ako. Then, ginawag ko naman po yung, nagpakalalaki naman po, umarap naman po ako. Oo. Kahit po, meron akong previous na karelasyon at anak, ganun po. And then, ng mga time na yun, may nasabi sa akin yung partner ko na sinabing, ito ba yung magiging mapapangasawa niya? Parang minaliit po ako noong time na yun. Although nasa City Hall na po ako noon. Pero mababa po sweldo ko kasi. Hindi po ako maabot ng minsan 8,000, hindi 8,000. Wala po.
Quincenas, no? Even sa TV, sa previous na Hindi, baka trabaho ko. buong buwan na yun, yung 8,000 at that time. Ano yung sweldo mo nun, yung sinasabi mo? 6,000 to 7 po. A month? Buwan? Opo. What? Buwan. Alam mo kung bakit, alam ko yan, nagsimula din ako mag-reporter 2007. Ang sweldo ko nun, kada buwan, 14,000 starting ko nun. Kaya, Kada buwan po. oo, Sa kada Maynila buwan. na po yun. Oo, Maynila na yun. Sa Ang amin sa bira, probinsya. 2000, ano yun, 2007? Sa bagay. 2010 po. Yung sa, Oo. 10, ako ganun. Anyway, sige, sa media naman continue po, Atoy. 5,000. Sa media, Oo, 5,000. tapos, Okay. Tapos po, nung time na yun, so ito ba yung mga, mapapangasawa niya, ganyan. So parang ang feeling ko, na minaliit ako na ganito lang ang buhay ko, ganyan lang. So gusto nilang makita yung buhay ko, so pumunta sila sa amin, sa Ilocos Sur, pinakilala ko sa magulang ko, ganyan. Siguro, yung time na yun na sinabi sa akin, parang sabi ko, ay, sige, mag-i-strive ako para mapaganda yung kinabukasan namin. Hindi ko sinabi sa kanya, pero yung plano ko. Hanggang sa nung time na yun, talagang nagporsige akong focus yung business. Yung business na yun. And napaisip po ako na gusto kong ilapit siya dun sa pamilya niya. Na kahit mag-Canada man lang ako, mag-apply akong Canada para mapalapit ko siya sa US. Yung time na Okay. yun, yung plano ko po. Okay. Doon pala nagsimula. Pero before po nun nasabi sa akin nung sabi sa akin yun, mga 2011 po yun. 2010, meron na po akong barkada nandito po sa Canada, sa Calgary. Nakita ko po yung video kung nag-e-edit nga po ako, nakita ko yung video niya, na-interview siya kung paano siya nakapunta dito sa Canada. So, kinontak ko yung barkada ko na yun, pre, paano ka nakapunta ng Canada? Sabi sa kanya. Pre, kung gusto mo, mag-apply ka dyan sa City Hall, yung butcher, yung programa ng City Hall na butcher. So, sabi ko, hindi ko kaya kasi madumi. Madugo. Yung trabaho ko, nasa lang ako, nasa harap lang ako ng computer. Parang techie ka, no? Opo, mga 2010 po yan. So, hindi po ako talagang pasok dyan sa mga ganyan trabaho. So, hindi ko na po pinokos yung butcher. Ang pinokos ko na lang po kung ano yung pwede kong apply as photographer, mga editor, mga ganun-ganun lang po ang pwede kong apply para makapag-Canada sana. Hanggang sa yun nga, nasabi sa akin na ganun na yung tingin sa akin. So, napaisip na ako na mag-butcher na lang. Lulunukin ko na yung pride ko. Sige, pasok na ako sa ganyan. Hanggang sa tinanong ko po yung planning officer sa programa ng butcher. Ang sabi sa akin, hindi ka pwedeng pumasok, mag-aral sa butcher kasi taga City Hall ka. Okay. So yung programa na yun is para outside ng mga gobyerno. Okay. Mga empleyado ng gobyerno. So ano ginawa mo? Yun po. Blessing in disguise, tinanggal ako, nag-apply. Yun, nung natanggal ka. Yung natanggal ako sa City Hall, yun. Kasi hindi na ako nagipag-usap eh. Hindi na po ako, basta tinanggal ko, kinuha ko na yung mga gamit ko, malis na ako, sige. Yun ang plano ko. Butcher. Ganun yung So, sinabi ko sa partner ko na, sige, mag-aaral ako ng butcher. Tapos, apply ako papuntang Canada, sabi ko sa kanya. Sige. Sabi niya, sige. Oo siya ng oo, ng partner ko po sa Cagayan. Hanggang sa maya-maya po, tumatawag siya, umiiyak, ayaw daw niyang umalis ako, ayaw daw niyang malayo kami sa EDSA, ganun. So, ang ginawa ko, sige, pagpaliban ko na muna, wag na muna akong mag-aral this year. Next year na lang, 2013. Noong mga 2013 po, wala na pong programa hanggang 2015. Ay, naku, nawala yung butcher program. Hindi na. Nasira yung po. Sponsor po kasi yun eh. Pag walang magpopondo, wala. Ganun po yung nangyari. Pero bago po yan, dapat ang kasama kong mag-aaral is yung kapitbahay ko. Natabi lang talaga ng bahay namin. Yun ang kami dapat magkasama mag-aaral. Kaso, sinabi ko, sige, ikaw na lang kuya. Next time na lang ako, sabi ko.
Ngayon yung kapitbahay namin matagal nang nandito sa Canada, sa Brooks po, sa Brooks, Alberta. Yan. Then ano po, nung time na yon 2015 nagkaroon ng programang biglaan. Pinalik. Tinawagan ako, magpaano ka na, enroll ka na, sabi sa akin. So yun po, nakapag-enroll po ako ng 2015. Okay, Hanggang sa nakilala ko po yung nakilala ko po yung boss ko. Kaso po tinanggihan ko siya ng time na nag-alok siya kasi yung mga tao niya magka-Canada na rin. So nawawalan siya ng ng mga butcher ng time na yun. Tinanggihan ko po kasi ang gusto ko pong applyan yung mga nasa Pure Gold, mga Monterey, mga ganun po. Sa mga grocery store po. Dahil po sa edad ko, hindi ako matanggap-tanggap. Kasi yun nga, discrimination din po sa edad. Oo. Kaya nung hindi po ako matanggap, talagang pumunta na po ako doon kay Ate Ninita para mag-apply po sa kanya as butcher niya. Ate Ninita? Siya po yung may-ari ng meat stall. At saka meron po siyang mga barn. Meat stall parang sa palengke, ganun? Opo, sa palengke po. Pero sa po kami, sa slaughterhouse po kami nagkakatay. Okay. Slaughterhouse po. So, ang experience mo sa sa palengke? Opo. Oo. Tapos ano na nangyari kay partner? Nga po pala, nawala tayo sa kwento na yun. Oo. Ano po kasi, yun, minalit po ako. So, nagkaroon ako ng utang ako pangpuhunan namin. Di, binigay na po sa akin yung girlfriend ko, yung ex ko. So, bahala na ako. Kasi dati, pinapadalahan siya ng pera. So, ako na yung parang bubuhay sa kanya, ganun. Yung hindi na siya pinadalhan. Hindi na po. So, ako na po yung buhay. So, meron po akong kinuhang parang bahay sa Cagayan na binabayaran ko rin po yung pinangpatayo nila doon. Nasa worth 200 po yun eh. Ginawa naming computer shop at saka ginawa naming boarding house. Kalahati nun. So doon po kami kumukuha ng income noong time na yun. Hanggang sa parang hindi pa po enough yung income ba sa akin noong time na yun. So, nag-utang-utang pa rin ako para mas mapalaki. Di kumuha po ulit ako ng mga may units. Mga second hand units lang po kasi kinukuha ko ng time na yun eh. Para mas mura po. Oo, na computer. Opo, computer. Yung mga nagsasarang computer shop, parang kinukuha ko. And then, inaayos ko, then binibenta ko yung iba. Tapos yung iba naman, pag mataas yung computer, naayos ko, nilalagay ko sa pwesto. Ganun po. Umabot po yan hanggang 2014. Okay. So parang na-mismanage ko kasi ang target ko nun parang mapaganda ko agad. May pakita ko sa kanila agad na kaya kong buhayin yung kapatid nila. Teka muna, Atoy. Bakit biglang hindi na sinustentuhan si partner? Was it because sabi nila, sige gusto mo dyan kay Atoy o sige, siya na bumuhay sa'yo. Ganun ba nangyari? Parang ganun na rin po kasi dapat nga iuwi ko na sa Ilocos noon kahit, pero dahil bata pa po siya noon, mga 20 years old pa lang po siya kasi noon time na yun 2010. So inisip ko, sige baka kasi mabigla siya, doon na muna siya sa Cagayan time na yun. Siguro po dahil binigay na sa akin, hindi na nila sinustentuhan dahil ako na bahala sa kanya parang asawa na yung labas kasi nagsasama naman kami noon So ako na yung bubuhay, ako na yung magbibigay sa kanya ng mga kakailanganin niya. So ganun po siguro yung nangyari. Or maybe siguro may hinanakit din sa akin kasi ganun. Hindi ko po alam, hindi ko po inuhusgahan. Pwedeng dinadala nila na sige tingnan natin kung kaya kang buhayin yan. Di ba? Parang ganun. Parang ganun po yung nangyari yung time na yun. Oo. Hindi kaya sinubukan ka lang? Sinubukan ka nila? Parang ganun. Parang ganun na rin po yung nasa isip ko noong time na yun. Sinubukan nila ako. Ako naman, gumagawa naman ako ng paraan. Pero in a wrong way pala yung ginagawa ko.
Hanggang So, Atoy, diyan na nangyari yung sabi mo nga 'no, parang nagkautang-utang ka para pondohan yung computer shop until lumaki na ng lumaki yung na-mismanage mo nga at umabot na ng mahigit 1,000,000 ang iyong utang. Tama ba yun, Atoy? opo. Kasi ganito po yung nangyari, eh. Hindi po kasi ako gano'n kaano sa mga utang-utang na yun, eh. So, ang nangyari, utang ako, and then uutang ulit ako pambayad sa utang, utang ulit, pambayad Naku sa po. utang ulit, gano'n. Gano'n ang nangyari hanggang Nagtanda lumalaki ng patong-patong. lumalaki. Saan ka umutang, sa mga lendingan o sa Bombay? Lending, Bombay, kung saan-saan po puwedeng Di ba, sa utangan. Pilipinas? Opo. Ang hirap talaga yung bang mamaya may darating na naman. Tapos yung budget mo ang hirap kung ikasya, yung kita lang. Ah. Kasi wala po akong trabaho that time, eh. So yung kita lang ng computer shop ang inaano namin. Oo. Hindi naman po gano'n kalakihan nung time na yun. So, anong nangyari, bumagsak ako. Bumagsak ako, and then kinailangan naming i-give up lahat. 2015. Yun na, as in 2015. Sorry. 2015. 20 month ba? Nawala ako 15, 16, 17, 18, 19. 5 years, mga 2019. Na ano na po ako, nawala na po kami, naghiwalay na po kami. Oh. Dahil? Ano, dahil sa pera? Dahil wala ng pera, ganon. Tapos ano? Hindi ko po siguro, kasi na-stress na rin po siya sa utang, eh. Ang sagot po niya sa akin nung time na yun na medyo hindi kami okay. Wala daw siyang mapi-future sa akin. Ay. Ang bata-bata pa daw niya, ang dami na niyang utang. Yun po yung tumatak sa isip ko nung time na yun, na sinabi niya. Ako naman po, nagsasakripisyo ako para ma-settle lahat ang utang. Hindi po ako nagbibisyo, hindi po naninigarilyo, hindi po nagsusugal. Umiinom man po ako, pero hindi ko po hinahanap yung alak na yan. So, parang nangyari sa akin, tumatak sa isip ko na ganun yung tingin sa akin, parang sabi ko, hindi na siya masaya sa nangyayari sa buhay namin. So, yun nga, patong-patong na utang, hanggang sa nag-give up na siya, nilet go ko na, kasi hindi ko naman po siya sinisiraan, no. Meron po siyang nahanap na iba. Ay. Na-meet po niya isa pong US Navy. Ayun. Ano yung pinakilala rin ng magulang niya, parang ganon, ng mga kamag-anak niya? Hindi po, na-meet po niya. Online. Na-meet niya during na umuwi Sa computer shop niyo? Hindi po. Actually, nagtrabaho po pala siya. Okay. Nagtrabaho na po siya kasi hindi ko na siya sustentuhan. Hindi ko na siya. Doon niya nakilala. Opo, doon po niya nakilala. Pero malamang customer po niya. yun, no? Hindi ko po sinisiraan yung previous partner ko. Ano ko lang po, sinasabi ko lang po. Ito lang. Yung nangyari. Opo, yung totoo. Hindi naman po ako nagmamalinis. May mga pagkakamali din po ako. Pero yun nga, yung sitwasyon na yun, sinabi ko, nilet go ko, sige, kung diyan ka masaya at iintindihan ko na yung sitwasyon na nahihirapan ka na rin sa nangyayari sa atin, sige, lelet ko na kita. Sabi ko, kahit masakit sa akin, as in sobrang, kasi ang daming utang na iwan, eh. Ang daming utang na iwan. Iisipin mo, parang napasok mo yun dahil gusto mong patunayan sa sarili mo sa pag-ibig na ito. Naghahabol ka sa ano, eh. Gusto ko kasing pakita. No? Pero nagbayad, ikaw lang lahat? Opo, ako po lahat nagbayad. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon po, kasi ang hirap din po pala, kahit anong gawin mo, ang hirap din po pala. Ang hirap talagang bayaran. Sa totoo lang. Nung time na yon, wala na siya. Ang nangyari, parang gusto ko nang mawala. Pero inisip ko po yung anak ko. Yung gusto kong makita siyang lumaki, gusto kong makita siyang tawag dito, magkaapo, yung saka yung pamilya ko po. Buhay pa po ang tatay ko noong time na yun.
Ay hindi pa po pala, wala na po pala. Ang tatay ko 2014 po pala nawala. Mhm. Pero ano, in good Kasagsagan din terms, po ng utang namin yun, kasagsagan ng utang namin pero in kasi good terms na kayo nung ano, nung partner mo dati? ay hindi ko na po nakakausap. Wala na. Wala na po, hindi ko na po ano, hindi naman po sa Oo. galit ako sa kanya, ano lang po siguro mas mabuting wag na lang pungkatin yung time na yun kasi Oo. ako lang naman din ang ano, ang nagsimula nung time na yun. So, parang ako na lang din yung tatapos. Magko-comment na lang dito yun pag Saan pumasok yung buhay yung Canada at Ayan. Toy? Okay. Yan. Pinatawa ko lang. Pumasok po, bago po pala ang Canada, sige, pumasok po ang Canada sa akin noong 2010, pero dahil nga ayoko sa butcher noong time noon, so 2011 pinagpatuloy ko. Hanggang sa nakapag-aral po ako ng butcher noong 2015, nakilala ko si ate, nagkaroon ako ng experience. So parang pinursigi ko na, sige, magka-Canada ako, papakita ko na hindi naman paghihigante. Oo. Yung sinabi niya sa akin na wala siyang mapi-future sa akin, pinursigi ko na ipagpatuloy yung pangarap kong mag-Canada. So, yun nga, nagkasakripisyo ako, nagbabayad habang nagma-manage ng business and then nagtatrabaho. So, ang dami pong ginagawa nung time na yun. Pagtitipid, pagpupunta po ako ng trabaho sa business, naglalakad lang po ako, gano'n. Gano'n yung ginagawa ko. Nung time na pagka-Canada, meron po akong na-meet na friend na barkada ko po na magka-Australia siya, pero plano ko po talaga mag-Canada. Yung time na yun, sabi niya, "Mag-Australia ka na lang, mas madaling makapasok dito, wala pang IELTS," sabi niya. Ganun ba? Sabi. Sige, subukan ko. Di sinubukan ko po. Hanggang sa yun nga, ang solusyon namin ng mother ko po is sana makalabas ako ng Pinas at makapag-trabaho sa Australia at makapahayad ng mga utang. Yun nga po nasabi ko sa vlog ko na kung hindi po sa nanay ko, talagang walang-wala na ako rito. Sila po ang nagpalakas sa akin, nagpalakas ng loob ko. So, sinanla po namin yung baha't lupa namin para mag-apply ng Australia. Utang na naman. May utang na ako, dinagdagan pa namin ng utang. May bayad pag nag-apply ka sa Australia? Opo, tuition fee po, tsaka yung mga processing nilang ano. Okay. So, nag-down payment po ako ng tuition hanggang sa na-deny po ako. Deny po ako ng Australia. Yung gastos na naman yun, utang na naman yun. Utang na naman po yun. Hindi po. Yung utang po yung pinangsanla namin ng bahay at lupa. Doon po namin kinuha. Oo. So, ang nangyari po, na-deny ako. Down na po ako. As in, sobra. Kumbaga, sobrang bagsak ka na talaga, no? Hindi na po namin alam kung paano ka mabangon, no? Opo. Hindi naman po ako maluhong tao. Talagang iniisip ko lang po yung paano masesettle yung problema. Oo. Yun po. Hindi naman po kami mayaman. So, kahit gaano kami lumapit sa mga kakilala naming may pera, reject po lahat kami. Kamag-anak, reject po lahat kasi hindi rin po nila kayang tulungan o ano yun yung yung problema namin kung paano namin susolusyonan. Kasi naiintindihan ko naman po, sila din po may problema din, may mga bayarin din, may mga paggagastusan din. So, yun po ang naisip kong solusyon na mag-Australia sana kaso deny. Oo, nagastusan ka pa uli, di ba? Naisang lapay bahay at lupa. Opo. So, meron pa pong pera nung napagsanlaan ng bahay at lupa. So, ang ginawa po namin is nag-enroll po ng IELTS. Nag-review na lang po ng IELTS. And then, nag-exam po. Tapos, yung time na yun, excited na po kami kasi nakapasa na ako ng interview sa IELTS. So, napag-medical na rin po. Pre-med pala kasi dalawa po ang medical namin sa highlight. Pre-med hanggang dumating po ang pandemic. Nako po. Hindi ka na naman nakaalis. Wala na naman ang nangyari sa akin. Grabe yung pagsubok mo, no? Opo. Haba.
2020 January na po yan eh. Sarado na po lahat. Pinasara na rin ang computer shop. So, wala akong income. Well, may maniningil, magte-text, tawag sa'yo. Paano po yan? Eh, wala po akong income. Doon lang po ako umaasa sa kinikita ko sa computer shop. Yung time na yun. So, sabi ko, paano to? Anong gagawin ko? Eh di, ang ginawa ko po, nagbenta po ako ng mga units, pero hindi pa rin po enough. Doon rin po ako nagsimulang mag-YouTube. Meron ka na sa Pilipinas. Okay. Baka sakaling makatulong kasi ang dami nang naglalabasang ng YouTube po nung time na yun eh. Parang yun nga po yun napapanood ko po yung previous mga videos niyo sa Rise na talagang yung ano tawag dito? Yakap to yakap, parang gano'n ba yun? Oo, yakapan. Yakapan, pero mamaya anyakap Oo, sa YouTube yan eh. Yung mga time niyan kasi yung sub to sub. Tama, sub to sub. Niisip ko baka sakaling mag-boom, kumita, magkapera, ganun. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko nun, pinaggagawa ko nun. Sa video ko talagang wala rin eh. Hindi rin ganun talaga madaling sa YouTube. So gaano katagal yung inantay mo Atoy bago naging okay lahat mula nung nag-apply ka sa Canada? Nawalan na po ako ng pag-asa nun eh na baka hindi natuloy yung Canada kasi nga pandemic na. Ang pinapanood ko po nun si Emerson. So Emerson itong mga 2019 pinapanood ko na po si Emersonic, shoutout nga pala sa'yo pre. Kasi sabi niya sa akin na kung interviewing ka, papunurin kita. Yun siya po ang pinapanood ko noon 2019 hanggang sa nag-update po ako sa kanya kung ano na po nangyayari dito sa Highlight sa company namin. And, yun po, pumasok na po sila, bumalik tapos nangailangan ng tao. So parang sabi ko, may pag-asa pa, sabi ko. Mga time na yun. So, yun na nga po, tinawagan kami October 2020. In-update na po kami ng October 2020. Sinabi na po na pagpapatuloy na yung process ng papel namin. So, doon na po ako doon na po ako nakahinga. Doon na po ako parang bumukas ulit yung langit. Opo. Nabigyan ng pag-asa. Kasi po, Tinex mo lahat yung mga pinagkakautangan mo. Ito na. Wait lang. Mga nag-reject sa akin na hindi ko naman po masisisi kung walang tiwala or baka kasi ganun din po eh. So ito na po, yun na, magpa-process na. Ang problema po, napakahigpit ng traveling. Ang daming proseso. So pag medical ka, biometrics, bibiyahe ka, dapat ikaw lang o kaya dapat na-swab test yung mga kasama mo. At ang mahal ng pamasahe. Sa isang van po, dapat ang bayad doon. Sa isang van, papuntang Maynila, actually Baguio pa lang to eh. Baguio, Arkila is 10,000. Ganun po kamahal. Tapos nakabalot ka pa kailangan, di ba? Hindi ka pwedeng Kaya, may mga videos po ako nung time na yun kasi hindi ko na po in-upload, hindi ko na po sinave. As in, utang na naman po yun. Oo. Utang na naman. So, yung pinagsanlaan namin ng bahay at lupa, ubos na yun. So, kailangan na namin umutang ulit. Yun time na yun. Si mama pa nga, nagsakripisyo pa yung pang-pension niya sa SSS. Niloan niya. Nilansam niya. Oo. Lansam, oo. Kaya may utang pa rin po ako sa nanay ko. Ate, parang lampas na ng 1 milyon. Nakwenta ko na. Oo. Hindi ko sinabi yung totoo, pero lampas po talaga yung 1 milyon. Lagpas yun. Paano po naman po kasi, yung bahay namin, hindi po namin na tawag dito, nabayaran. So, nakipag-usap-usap po kami hanggang sa nirenyo namin, pumatong na naman ng interest. Pangalawang, Umabot po ng pangatlo. So, ang laki po ng binabayaran ko pagka gano'n.
Parang kasing binabayaran mo na lang sa mga utang mo yung mga interest na lang muna eh, no? Tama Hindi po. nababawasan yung principal. Opo, tama po. Mm, Yun ang mga ganun. nangyayari. So, Kaya mahirap, ano. opo. Ngayon po, nandito na ako sa Canada, no? Ganun pa rin po, utang pa rin. Bakit? Message. Hindi po ako nagpo-post. Ayoko po mag-post kasi pag nag-post ako, mas sabihin nila, may pera na yan. Maningil ka na, ganyan. Hindi ko po tinatakasan, pero kailangan ko pong tingnan muna kung paano yung buhay dito. Oo. Oo, yung bang, kasi yung mentality ng nasa Pilipinas, pag nandito ka na sa abroad, mayaman ka na agad. May pera ka na agad. Ganun yung ano, lalo na post ka ng post, pakita ka ng kung Nag-post ano-ano. ka pa, no? May masyal ka. Oh. Oo. Di ba pumunta ka pa na saan ba yun? Namasyal ka? Sa Calgary ba o Edmonton? Sa Edmonton po, nung time na po yun, ano na po yun, medyo maluwag-luwag na po. Nakaka-LA ka na nun. Oo. Okay naman na po. Hanggang sa ano po, meron pa nga meron pa nga kamag-anak ako na may utang ako sa kanilang magkano ba yun? 10K ata, 10,000. 10K. Tinanong ko dun sa pinsan ko sa Maynila kung nagpatanong ako magkano PS5 kasi bibilang ko sana yung anak ko. Kung sakali lang. Ngayon, yung pinsan ko na yan, pinsan ko sa Maynila, sinabi naman doon sa pinsan ko nagkautang, nagalit. Nagalit. Sabi, ang sasama na ng sinabi sa akin na ganyan-ganyan na nandito na ako, parang kinalimutan ko na yung obligasyon ko. Sabi ko, nagtanong lang ako kung kakayanin ko ba o hindi. Kung hindi ko kaya, hindi ko bibilhin. Pero priority ko pa rin yung utang. Talagang kasi siya, mataas kasi yung pinsan ko na yun. Medyo may... Shoutout muna natin siya. Shoutout nga pala sa'yo. Pero okay na. Settle na ba? Settle na siya? Settle na po lahat. Yun naman pala pambihira. Karamihan ba ng utang mo sa Pilipinas na settle mo na? Karamihan po, na-settle ko na po. Yun naman pero pala. ilan pa lang po. Dagdagan mo pa uli, dagdagan mo. Sa totoo lang, mahirap mangutang sa kamag-anak. Mahirap. Mas maganda pa sa ibang tao, makarinig ka ng masamang salita. Okay lang, ibang tao yun eh. Pero yung pagkamag-anak mo, sira eh. Di ba? Sira-sira eh. Oo, so, talaga. ang hirap i-budget din ng kita mo dito sa Canada, no? Kasi maliban sa expenses mo, kailangan mo rin talaga hulugan yung mga kailangan. May pinapadala, no? Tama po. Kasi sa totoo lang, yun nga, sabi ko nga, reality, expectation versus reality. Nung time na nag-uusap po kami doon sa ng bahay, nagsalaan namin co-op po kasi. Sabi ko, magbibigay ako ng ganito, ganyan, buwan-buwan para mabayaran. So, nakipag-deal ako para mas mabilis mabayaran. Nung dumating ako rito, binudget ko yung pera, yung sweldo. Paano ko gagawin yung binitawan kong salita? Ganito pala yung nadatnan kong sweldo. Oo. Parang ang hirap palang i-budget. Hindi mo na compute yung tax. Hindi po, wala po. Hindi mo na. Yung mga kaltas mo. Mga expenses, para makapag-survive dito, wala. Oo. Parang ang natitira sa akin, talagang kulang na kulang. Meron pa nga one time, nag-negative ako sa checking ko. Kasi wala na talaga. Opo, yung kasing insurance sa pinasukan ko dito, sabi ko, pwedeng wag po munang bawasan kasi wala na pong budget. Hindi niya nasabi doon sa office nila. Nagkaltas. Na magkakaltas na, negative 100 plus na ako, ganun. Ay, negative 90 plus pala. Kasi may natira lang akong magkano. Negative 90. Pambihira. Buwan-buwan kung insurance dito eh. Yun po, yun, life insurance po. Yun. Oo. Sabi ko nga, hirap palang i-budget. So paano? Did you take a second job? Hindi po. Part-time ka. Hindi na. Ay, oo nga pala. Kasi nga sorry, oo nga pala. Kahit gustuin ko man po, gusto ko pa rin maging legal. Oo. May mga kilala akong, ayokong mag-mention, pero meron pong gumagawa ng ganyan dito. Pero mahirap di ba? Mahirap.
pag Ang laki nahuli ng ka, i-risk mo eh. Isipin mo, Mm. pagsisisihan mo lang yun pag mabuhay. tapos kung Pag isumbong ka nilaglag pa. ka, pag may naglaglag sa'yo, yun ang pinakapangit nun. Di ba? Tama Oo. po. Ako na lang po sabihin ko na lang kahit gusto kong sabihin dun sa ano, pero iniisip ko, sisirain ko yung buhay niya. Oo eh. Mm. Parang naging selfish ako eh. Isusumbong ko siya. Tapos para lang doon sa insecurities na hindi niya sinusunod yung batas na or pinirmahan Parang sa niya. inggit, no? Kumbaga problema niya na yun. Kung mahuli, di mahuli. Kung hindi, Oo. hindi. Kung Paano yun? Kasi sabi mo, pagdating mo dito, sobrang kulang pa din. Paano mo, naging strategy mo para makapaghulog ka at masustentuhan yung pangangailangan mo dyan? Itlog araw po. Totoo? Hindi nga. Hindi, joke lang po. Nakakalita. Baka may ganun eh. Kasi sabi niya, nag-negative eh. Hindi kaya, Buti sinabi yung hindi kaya tumilaok ka na mantika toyo. Oo. Mantika Paano yun? toyo. Kasi hindi mo naman ma-adjust yung sweldo mo ng ganun-ganun. Oo nga, paano gawin? Paano ginawa? Ang Okay. ginawa ko po, kinausap ko po lahat ng ng nakautang ko sa Pilipinas. Priority ko yung mas maliit. So, Parang ginawa snowball ko, effect. nakipag-communicate po muna ako sa kanila, yung mga malalaki na pwedeng unawain muna ako kasi nag-a-adjust pa ako dito. Pero hindi ko naman po kayo tatakasan. Hindi po ibig sabihin nandito po ako sa Canada, kakalimutan ko na po kayo. Katulad po ng pag-iisip ng kamag-anak ko na isa. Ganun yung tingin niya. Actually, bago po ako nag-Canada, meron po akong isang kwentong nangyari na may kinuha akong, sabi ko nga, kumukuha ako ng mga nagsasarang computer shop, kinukuha ko mga computer nila. Nung nalamang magte-training ako sa butcher, pina-NBI ako. Oh? Kasi, nagte-training pa lang po ako yan. Nagte-training pa lang ako ng butcher, mga 2015 na tayo, 2015. Bakit niisip tatakasan, ganun? Opo, ang kala niya, tatakasan ko na. NBI pa? Po? NBI? NBI po, as in, sa harap-harap po kami ng mga abogado. Ba yun? As in, may pinirma pa po ako. May pinirma, may notaryo, may mga ganyan. Para hindi ka tatakas sa utang. Oo, para hindi tatakas. Magkano ba yan? Pwede bang matanong kung magkano? Kaya kinabahan siya? Nasa 70 po. Okay. 70K. Malaking pera nga naman. Malaki. Malaking pera po. Ngayon po, siya din po yung nagte-threat sa akin ng buhay hanggang ko. ngayon? Hindi po noon. Okay. Priority po namin ng mother ko kasi dinadamay na niya pamilya ko eh. Yung bang mamaya may sinabi siya na ang ganda ng lakad-lakad mo diyan, tingin-tingin ka lang sa likod mo, mamaya nasa lupa ka na, sabi niya. Gago naman nun, no? Opo. For 70,000. Yeah. Gagawin mo yung mga ganyan, mag-iisip ka ng ganyan. Tsaka di lalo siyang hindi nabayaran, si Raulo nga yun. Di ba? Kaya nga po sabi ko sa kaya magka-Canada para mabayaran, di ba? Oo. Yun nga po ang yun nga po ang reason kung bakit pinurso ko yung pagka-Canada, pagbubutcher, kasi gusto ko talagang masettle lahat ng utang ko. Sabi ko nga sa vlog ko, wala ngang nakukulong, pero may mga pinapatay. Siguro, pag hindi ako nagbayad, baka isa ako dun. Pero napakatanga niya kung gagawin niya yun kasi may utang ka na sa kanya. Ngayon, magbabayad pa siya ng tao para ipatira ka, di nagbayad siya ron, tas wala na magbabayad sa utang sa kanya. Parang po, may mga ganyan tumatabla yung napakatanga niya. Feeling nila nakakaisa sila. Gagastos pa gagastos siya ng pamasahe kasi dadalaw pa sa living mo. Wala na nga siyang pera, gahabol na siya ng pera, gagastos pa siya. Ganun po yung nangyari. Kaya tapos sabi ko nga sa kanya, hinarap ko siya. Kuya, ano ba yung mga pinagte-text mo na to? Sabi ko sa kanya. Wala akong pinag-text sa ganyan. Sabi, hindi kuya, ikaw lang yung alam kong ganito kasi may mga nakautangan ako pero hindi sila ganito ka-agresibo. Ikaw lang kilala ko agresibo, sabi ko sa kanya. Huwag ka magbintang ng ganyan, baka mamaya patumba kita, sabi niya. Yun. Yun yung doon nang galing mismo sa kanya nung nagharap kami, nag-usap kami. Nung time buti hindi mainitin ulo mo, no? Kinontrol ko po, mainitin po talaga ulo ko, pero kinontrol ko po talaga. Sabi mo, unahan na kita
Pero nung binayaran mo, siya yung pinakaunang binayaran mo. Opo, talagang sinetel ko. Tapos sinabi ko sa'yo, wala na akong obligasyon sa'yo. Nagmataas din ako sa kanya. Kasi maano siya. Hindi naman po sa mayabang, pero sinabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya na obligasyon ko, gagampanan ko. Hindi mo ba siya sinabihan na tumingin-tingin sa likod niya pag naglalakad siya? Baka makaapak siya ng tayo. Buti naman ato yung ibang mas malalaking utang. Tingnan mo sila pa siguro yung mas understanding yung Opo. Na-appreciate ko po yung mga nakausap ko na malalaki yung obligasyon ko sa kanila. Na-appreciate ko po. As in talagang umabot na nga po ng 300 yung sa sanla ng bahay namin. 300,000 sa tubo. Oo, nagsimula lang po sa 100. Tubo, Ilang percent ba yun? Tapos umabot na ng 300 plus. Yun po yung nangyari. Magkano na tubo nun? Ilang percent yung patubo niya? Yung utang? Araw-araw po. Pag hindi ka nagbayad, araw-araw may interest. Grabe. Buhay pa yun? Grabe naman yun. Po, co-op. Hindi, I think, alam mo, Atoy, bakit, kung may credit card ka, di ba? Di ba pwedeng umutang ka sa credit card dahil at least yun per annum, di ba? Sa Pilipinas dati yan, hindi pa uso yun. 20 ano yun? 20... Hindi, kasi annual lang bayaran sa credit card eh. Kumbaga yung tubo is 25% per year, di ba? Sa Pinas po ba yan? Hindi, diyan sa atin, dito sa Canada. Dito, mangutang ka ng line of credit para... Hindi, yung credit card mo. I think pwede mo namang gamitin pwede mong gamitin yan para makapagpadala ka ng pera sa Pilipinas, let's say 100,000 kung kaya ng credit card mo. O kung meron kang credit limit na 5,000 or 10,000. Kasi, ang tubo niyan is, magkano lang ba? 25% in a year. Yeah. Compare mo sa utang mo sa Pilipinas na tumutubo araw-araw. Ngayon yan kasi syempre nung dumating siya dito, hindi pa mataas ang credit limit niya. Hindi pa po kasi ganun kalaki yung Di mag-line ka na lang, pinakamababa yata line 10. Line of credit, mababa ang interest. Kung kung operang ka ng bangko. Kaso po, priority ko po kasi yung maliliit. Kung mo naiintindihan naman po nila, tinigil po nila time nung interest sa akin nung mga... Yun, sana ganun nga yung di ba? Pero ganun na po, lumaki pa rin ang lumaki. So, wala pong magagawa, kundi tanggapin. Okay, so lumuwag-luwag ang iyong pakiramdam, Atoy. Dahil mag-3 years na si Atoy, sa ditong Canada. August po. Oo. So, kailan ka luwag-luwag? Yun po ang prinsipyo ko kasi, pera lang yan. Pero yung kikitain pa rin yan. Yung ininvest ng tatay ko na bahay namin at lupa, ayokong mawala. Yun yung So, sabi ko nga sa vlog ko, yun din po ang reason kung bakit na-stress ang tatay ko dahil dun sa nagpanta ng buhay namin. Na-stress siya. I don't think isa na yun ng reason. Pero nung time na talagang nawala yung tatay ko, siya kasi yung yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na wag kang bumigay, wag mong takasan ng mga obligasyon mo. Na kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kabigat yan, wag mong tatakasan mga obligasyon. Yun po ang mga binitawan sa akin. Although, nakikita ko naman po na talagang nagsasakripisyo sa amin at tumutulong talaga. Kahit wala pong pera. Wala po talaga kaming pera dahil mahirap lang po kami. Yung business ko po, investment po sa utang lahat yan. Wala po akong ipon na pinampunan. Wala po akong... Galing din sa utang. Oo. Parang katulad po ng mayayaman na meron silang pera galing sa magulang para mag-business. Pero ako po kasi talagang inalagaan ko yung hirap. Kaso dahil sa pandemic nawala ng bigla. Yun po ang sinasabi ko na magandang mag-business sa Pinas kung magre-retire ka. Pero paano kung hindi mag-click yung business? Ngayon, Atoy, after 3 years na nandito ka sa Canada, kumusta naman na ang sitwasyon financially? Sa ngayon po, nakakaluwag-luwag na. Kahit nagbabayad pa rin po ako. Pero hindi na po katulad ng dati na talagang
ini-stress ako ang utang. Oo. Ang utang ko na lang po siguro dito, yung mga credit card na yan. Yan po ang ano dito. Kaya minsan po ayoko rin mag-ano ng credit card. Okay lang yan, may bankruptcy dito. Hindi ka talaga. May sasakyan ka na ba, Atoy? Pero po second hand. Hindi ka nabili ko po ng bi-weekly na sasakyan, ganon. Ayoko po. Na finance. Hindi. Ayoko po nung 3 years, Atoy. Ba't hindi pa PR? Ano nangyari? Ito po, annulment po kasi. Matagal na po kaming hiwalay ng ex na ang dati kong asawa. So I think mga 19 years na kaming hiwalay. Oh. Pero dahil mahal po ang annulment sa atin, wala po kaming perang budget na pang ano dun sa annulment. Although nag-file naman po siya ng annulment kaso umabot lang po kami ng psychology. Wala na pong tuloy dahil sa budget po. Oh. 28. Okay. Okay. How will that affect your PR application? At what point ka pwedeng mag-apply niyan? Pag ganyan ang yun po ang ano ko rito na kailangan palang mag-file ka pag may ganyan kang sitwasyon dito. Kasi sinabi ko nga po pala sa partner ko na magka-Canada ako. So kakailanganin yung spousal. Hindi ko pa po pinipilapan yun pero kinausap ko na po siya. Tinanong ko kung gusto mong mag-Canada o hindi pero ayaw niya po. Wag mo akong sasama dyan, wala akong bibigay na impormasyon sa'yo, sabi niya. So, hindi ko po sinama. Oo. Ano po kasi siya, nasa land bank. Akala ko sa Jollibee, fried chicken eh. Okay. Bakit? Accounting po, accounting. Accountancy pala, accountancy. So, tawag dito, wala akong nilagay na impormasyon sa kanya sa papel ko. Hanggang sa time na hinanapan na po ako dito, yung certificate na nanotaryan namin, galing din sa Pinas, walang epekto dito. So, ang kailangan, divorce. Ganun? Hindi nga. Nakalakay po sa status ko separate. Okay. So, hindi po ino-honor ng IRCC ng Canada yung ganung sitwasyon na walang divorce sa Pilipinas. Oo nga eh. Yun na nga po eh. So, kailangan mag-file po dito ng divorce. Okay, ikaw ang nag-file. Nasa Pilipinas ako, kasal pa rin kami. Ano yan eh? Dito, divorce kayo? Pwede pala yun? Oo. Yun nga. Pwede yun. May kwento dito yan sa amin. Dahil nga ganyan din ang problema sa'yo, sinama na lang niya sa application para tapos na lahat. May gumagawa po niyan dito. Sinama, magkaaway sila, hiwalay na sila, di ba? Sinama na lang sa application. Yun, pag land dito, hiwalay pa rin. Pero para lang ma-PR sila, ma-PR siya. Kasi kailangan talaga yun. Para talaga? Oo. In-advise na po. Naman ako dun sa divorce diba? Dito, tapos sa Pilipinas, hindi. Ano ba yun? Hindi, pwede yun, Ina. Ang hindi ko matake is yung, anong kinalaman nung hiwalay ka sa asawa mo sa pag-PR mo, di ba? Kasi family dito, inaayos nila yung parang family, di ba? Ganun. Teka muna, alam mo, I'm going to the technicality. Paano ko magde-declare ng divorce dito? Did you have to register your marriage here also? Kasi ano po kasi, may binigay po akong marriage certificate sa Nomar doon sa IRCC. Nung nag-apply ka, nagbigay ka ng marriage certificate. Yun talaga hahanapin nga talaga. Hahanapin po eh. Hahanapin talaga yun. Kaya ang pinaka sa'yo, kasi may kaibigan din akong ganyan, para maayos na yan. Kausapin mo siya, sige, sasama na kita sa application mo. Kahit huwag ka nang pumunta. Hindi, pag land niya, bahala na kung saan siya pupunta. Okay. Hindi. Alala. Ganun na. Para matapos na lahat ng problema, PR ka, di PR siya, bahala siya sa... Hindi na, na-divorce ka na ba, Atoy? Inaantay ko na lang po yung resulta sa sa korte. Magkano inabot? Magkano? Sa ngayon po, umabot na po ako ng 3,000 pero may dagdag pa daw po yun. Hindi pa final yung lahat-lahat ng gastusin. Pero meron po akong kilala, umabot po siya ng 8,000. Gulo, kumuha ka ng abogado? Alam mo, sobrang nawiwirdohan ako. Pwede pala yun. Pero pag uwi ka ng Pilipinas, hindi, pero kasal pa rin kami. Kasal ka pa rin po. Oo, di ba? Sa Pilipinas kasi walang divorce, di ba?
Like for example po, no, divorce ka na dito sa Pilipinas, ay sa Canada. Magpapakasal ka dito sa Canada. Ide-demand ka rin po sa Pilipinas kasi kasal ka Yun din. ano Oo, ba yan? pwede ka Hindi, There's something wrong with it. No, dapat maging citizen ka na ng Canada so hindi ka na mahabol ng Pilipinas kung idemanda ka ng asawa mo. Ay, hindi ko po May alam. ganun ba, Oo. Rice? Ano ko, hindi ko na alam. Hindi, kasi madidissolve na yung technically pag hindi ka na citizen ng Pilipinas, so ano pang ihahabol nila sa'yo, di ba? Okay. Kailangan natin ng immigration lawyer. Ina, kailangan mo maghanap ng resource person tungkol sa bagay na to. Pwede nyo pong actually, pwede nyo pong itapik yan kasi marami pong sitwasyon na Oo, ganito marami dito. yung ganyan, no? Yung mga hiwalay na. You gave me an idea. I will nga also dun Ah. sa Meron pa pareho po. kayo mag-alala. Sige. Meron pa. Meron pa po akong kilala. Hindi May ako iba ka mention pang ng name. chicks? Wala naman. Sama po siya sa papel niya dito. Naghiwalay sila, nandito na. So, parang ang nangyayari, i-divorce niya dapat pero magbabago siya ng papel niya. So, magsisimula na naman siya, magbabayad na naman siya. Ang ginawa na lang niya, Sinama niya na lang niya, ngayon PR na siya. Ang sunod niyang step, i-divorce na niya. Oo, ganun nga. Ganun yung ginawa dito ng mga sinama na sa application para wala nang problema. Para wala nang Oo. Sinama na Maraming gumagawa niyan. Yung pagdating nila rito, okay, hiwalay na, di ba? Oo, ganun. At least walang aberya sa Oo, pag-apply. ganun. Tapos eto pa yan yung kwento Pag land dito, may partner na yung lalaki, may partner na rin yung babae. Alam mo yon, yung building, doon lang din sila sa isang building ng apartment. Mas maganda akong kwento dyan. Ganito, no? Hindi, ito mas maganda talaga to, Inar. Tira mo, Ano yun? Yung lalaki, okay, galing Pilipinas, pinitisyon ng asawa, papunta rito. Pero nung dumating dito yung lalaki, hindi na pinakasamahan ng babae. So, ang nangyari sa lalaki is parang napariwaraba, so may kumukup sa kanya na mag-asawa. Tumama siya ngayon ng loto. Yeah! Oh my God! Naghabol ngayon yung asawa niya. Totoo ba? Totoo to. Tiga saan to? Yeah, oo, totoo. So, Binigyan siya ng 5 million. oh, binigyan pa yung asawa ng 5 million. Grabe! Yeah, kaya nga, di ba? Pampelikula yun. 5 million. Para lang sa pera, kailangan makipagbalikan. Oo. Ganun yung kawawa yung lalaki kasi walang kamag-anak dito pumunta tapos hindi na inaasikaso ng babae. Basta pinapunta na siya rito. Ano tumama sa loto conjugal, di ba? Oo, kaya yun. Inabol siya, talagang inabol siya. Inabol siya ng asawa niya sa nagkorte sila. Hello? Grabe. Sana nga pero sana tama ka loto. Pilipino to, Rice. Tama ka ng Pilipino loto yan, kailangan. Sana nga. Rice, Pilipino yan? Yeah, Pilipino. Grabe. Ngayon dito napakayaman ng lalaki, naka-sports car na lang. May akala ko tumatakbong mayor sa yan, Rice. Hanapin natin. Hanapin mo, guess natin. Bilis. Wala, hindi. Gusto po namin makapag-guest din dito sa Spot Pinoy ng nanalo ng loto. Baka may gusto mo mag-out. Ang dami tumama rito, sa pinagtatrabahuan ko sa plaza. Oo. Kaya nga, sabi ko pag may nagkikwento sa akin, huwag yun naikwento sa akin kasi yung tayaan nasa harap ko lang, Ang dami tumama, pambera. Yung group loto. Oo, may ganun. 3 yata doon Pilipino. Oh, wow. Nagpo-4 million. Anyway, Atoy, sana tumama ka sa loto. Oo nga, Atoy, sana ikaw rin tumama ka sa loto. Lahat tayo. Kaso, buti nga po hindi humihingi ng yung sa akin yung partner ko, hindi siya nag-ano nung papirmahan ko yung buti nga hindi siya humingi. Kasi may pumirma na lang siya basta. Kasi may mga kilala po akong kailangan na humihingi sila ng pera, na mera pa mga walang yata talaga. Pilit ng perma. Ibig sabihin, in good terms pa rin kayo nung dati ng partner. Kumbaga parang wala na lang, sige, bahala ka na. Ganun na lang ako kasi kanya buhay na Kasi hinayaan ko naman po siya kung saan siya masaya. Masaya na siya. Kumbaga, hindi naman po ako magiging selfish kasi ang buhay isa lang. So, kailangan mo maging masaya. Ikaw, masaya ka na rin ba? Masaya po ako. Baka maraming nagtatanong. May bago ka na ba, Atoy? Oo, may bago ka na ba? Meron po, 6 years na po kami. Pero wow. Sa ngayon, medyo komplikado pa rin po kasi nga po kasal din po ako sa Pinas. Oo. Nandyan? 6 years na kayo nung iyong... Nandyan sa Canada? Nandyan? Ay, wala po. Nasa Pinas po. Pinas. Okay. So, pag hindi ka makakapagpakasal sa Pilipinas. Hindi po. Dito ka kailangan magpakasal.
Opo, yun. Pero okay lang po as long as meron pa rin po kaming communication and Pwede mo daw dalhin yung divorce paper mo sa Pilipinas, Atoy. paano po? Pwede ba yun? Ito na naman tayo. Gugulo alam na ko, naman ng... Pwede mong dalhin yun pag Si may Ina, divorce ako sa puputok ang Pinas. utak eh. Hindi ba kayo honor nila? Kasi nga, higher Wala court kang dito sa divorce Canada sa Wala eh. kang divorce sa Pilipinas eh. Ina, Oh. kung mag-imbita ka nga ng politiko, bakit hindi ba nila ipasa yan sa Pilipinas? Ay, nako po. Ay, nako, ayoko na. Alam mo, meron tayong mga ilang viewers nag-ano, di ba, nag-suggest na mga political analyst, ganyan-ganyan. Wag na, ayokong bahira ng politika ang ating programa. Mahirap yan. Mahirap. Hindi mag-usapan lang natin yung ano. Si Harry Roque ang isa. Si Harry Roque isa. Si Harry Roque, da. Hindi po Ay, nako po. mga Ay, ganyang bagay. Ang diba, di ba? Yun po, share ko lang po, no? Kung napapanood ng mga viewer yung vlog ko, na mukha lang akong masaya, waldas ng waldas. Oo nga, no? Oo. Ano lang po kasi ako, masayahin tao lang po kasi ako. Ayoko po ng masyadong, may mga problema ako pero hindi ko po masyadong inaano sa video ko kasi hindi naman sa kaplastikan. Gusto ko lang po magandang, ayokong may stress eh. May problema ka na, ini-stress mo pa. So parang gusto ko ma-inspired yung mga tao rin. Although negative, positive ang gustong ipalabas. Kasi kung magpapalabas ka ng negative, puro hindi ka rin negative naman din. pakikutan. Hindi ka rin Puro naman negative. paniwalaan eh. Pangit. So, ibabalance Kailangan ko na lang balance, po. no? Balance. Hindi ka mapaniwala, ibabash ka pa, di ba? Oo, tama po. Yung ganun. Pero Para ano, alam mo ng Atoy, buhay mo. natanong mo na pwede mong kunin ng common law yung isa? Pwede po, kaso po, nung nandun po kami sa agency nun, pwede kaming mag-common law. Kaso ang nangyayari po sa mga common law nandito at nag-a-apply, ganun din po, divorce. Kasi kasal din po pa rin sila sa Pilipinas kahit common law. Pero at Yun least nga po, magkasama iba, kayo hindi dyan. nila nahahanap Hindi, yung partner nila. Pero at least magkasama kayo dyan sa Canada. Ay, nung mahirap, pag hindi mo na mahanap. Hindi ko pwede kasing isamang common law kasi hindi po kami nagsasama sa isang bahay at saka sa isang address. Ay, oo Ang nga, dokumento, no? oo. Kailangan mo kailangan umuwi-uwi doon para Oo, malaman. Pwede kaya yung Atoy, Bank account. Bank account din po, ganun. At saka communication, mga ganun po. Oo. Kailangan. So, may mga ganyan po nangyari na medyo natagal. Umabot po sila ng napakalaking halaga ng ginastos. Yan nga po, 8,000. Hindi mahanap yung partner para pirmahan. So, kailangan mag-file ng motion para ganyan. Marami po. naman, di ba? Hindi ko pa po kasi kino-content yung sa akin kasi hindi pa po tapos. Saka ako na lang po gagawa ng content yun pag tapos na po. Yung pagturisin mo na lang yung babae, Atoy, yung girlfriend mo. Sinuggest ko po. Oo, tapos dito kayo magpakasal since divorce ka naman dito. Oo. Meron nga po, Direct na magkakasal sa inyo. Oo, we have to wrap up na in a while, 1 minute, mahigit isang oras na tayo. Sige, go. Ano na lang po. Napanood ko po kay Sir Pers na yung sa pakasal sa Hong Kong, pinag-usapan din namin yun. Oo. Oh. Yan, pwede ba yun? Tatanggapin ba nila yun? Samantalang Hong Kong yun. Opo. Pilipino kayo. Opo. Daw, may coach dito. May gumagawa nun, oo. Pwede. Pwede raw, Atoy. May nakapunta na rito dahil doon. Oh? Oo. Ano sabi ng resource Pwede ba may interview yun? Pero again alam mo yung mga viewers po namin, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba. Tulungan nyo rin kaming intindihin. Oo, mga Dre, no? Yung may nakakaalam na parehong sitwasyon, no, istorya, makatulong rin tayo kay Atoy. Mag-message kayo sa Spot Pinoy, tapos yun, kausapin namin kayo, tapos i-interview na rin namin kayo. Pwede bang, halimbawa, kung kayo po yung nakaranas nun, magpapa-interview kayo sa amin, iba-blur na lang po namin yung ano nyo. Magmamaskara na lang po kayo. Okay. Pwede naman na habang ni-interview nyo ako, ganito yung outcome ko. Hindi, kasi marami ka palang option, Atoy, no? Pwedeng mag-tourist dyan o kaya sa Hong Kong. Pinapa-apply ko nga po ng bakery para siya. Basta Atoy, siguraduhin mong okay na kayo niyan, ha? Alam mo naman. Baka naman yan. Hahanapan mo na naman ng firma yan. Pag-ibig, nakakabulag talaga yan. Hindi ka mapag-iisip na tama yan. Pero sa tingin ko, mukhang okay na. 6 years eh. Hirap po long distance. Oo naman, oo. Alam mo, pinakamadali siya, baka magalit sa akin yung partner mo. Diyan sa Canada ka na lang magalit. Ikaw talaga, Mark. Baka magalit. No. Magagalit talaga. Magagalit talaga yun. Hindi, ayusin mo. Maayos yan. Ansab, Mark. No. Ay, joke lang ha. Baka magalit yung...
Naka-video lang. Ay, naka-video. Ay, itapat mo, bilis. Ano, madilim na po kasi. Ay, Hello. wala, no? Reflection namin nakikita. Huwag ka magalit dun sa sinabi ko, ha. Ano lang yun, pampalakas loob nyo lang dalawa. Ma'am Ina, may extension po ba tayo? Ha? Wala. Cannot be, guys. Sorry. Part sorry. 2, part Okay, ano to eh. Oo, eh. May Kasi racket. if we set an example today, mahirap na kontrolin ng mga susunod na episodes. Pero may Kasi part 2 ka. Marami po Alam- tayong pwedeng i-share eh. Di ba? Atoy. Mag-isip Atoy. tayo ng topic. Pipila ka ulit namin in the future. So, sige po. Part 2 nyo, nandyan na yung partner mo. Gustong-gusto ko yan. Yeah, Kasi yeah. kalog din po Part siya, 2 nyo. kalog. At saka talagang masarap siyang kausap at saka Yeah. masarap magluto. Yun. Yun ang maganda ron. Oo. Oh, sige. Makahigop ng sabaw. Oo naman po. Soup number 5. Hila ko. Okay, dito na muna. Sorry, Atoy, Okay, Opo, don't wala po worry. problema. Planuhin natin ng next mo dahil, pwede pa naman in the future, of course, another episode. Yeah. We Oo, will thank you. Episode 24 there. Naku, sayang kung kailan sa may bandang dulo, no? Ang daming mga tanong tungkol Oo, dyan sa maganda asawa na at eh. wala Maganda na. na Yun ang mga interesting na ano, no? Oo, Oo. marami kasing nasa ganyang sitwasyon. Di bale, pag makahanap din tayo ng resource person, we can Oo. Okay, sige. We'll see you guys in the next episode. Maraming Thank you. salamat. Atoy Sulit, sundan niyo po siya sa kanyang social media accounts, yan YouTube and Facebook. Okay, siya po ay isang butcher sa Manitoba. We'll see you guys in the next episode. Maraming salamat, Atoy, and everybody. Yep. Bye! Spark Pinoy! Yes, Spark Pinoy! Spark Pinoy! Subscribe now.